May mukha. Tignan nyo. Tignan nyo. Di ba parang may mukha? Grabe, oh, may mukha. Dali baga dito. Tignan mo. Hindi sa biro. Ayan oh, parang ano siya. Ayan oh, tignan mo ha. Pagmasdan mo ha. Pagmasdan mo ng maigi. Tignan mo yung mata. Nadedetect niya eh. Aming binisita ang isang abandonadong isla na matatagpuan sa Mindoro. Mga istruktura na linuma na ng panahon na pinaniniwalaang binabahayan daw ito ng mga sinasabing multo. Hindi lang sila basta-bastang multo dahil ang bawat kilos nito ay mayroong kwento. May mga nagsasabing ang mga multo na nakatira dito ay ang mga multong namatay sa isang kuwebang na abandonado na sa matagal na napanahon. Huwag kayong kukurap dahil isa sa mga mapapansin at mapapakomment kayo kung ano talaga ang inyong makikita. Ito, mga kalahi, ano kaya ang nakikita nyo? At aming ang pinuntahan ang kuweba na ito at ang nasabing lugar na kung saan ito daw yung lugar na pinamumugaran ng mga multo. Ano nga ba ang ating matutuklasan? Makikita ba natin ang mga labi o buto, kalansay ng mga taong nakatira dito noon? O magugulat tayo sa ating madidiskubre sa paglalakbay natin dito? Oh my God. Ano to? Tapayan ng mga multo? So itinali namin dito yung sinakyan naming bangka dahil kapansin-pansin na pagdating namin dito sa area ay biglang sumama ang panahon at tila may pagbabadya na parang uulan. So ngayon, saan kami dito ngayon? Sisilong halimbawang lumakas ang ulan. Mga kalahi, papasok pa lang tayo dito sa isang isla na abandonado. Kakaiba na kaagad ang aking naramdaman at tila parang may mga taong nakatira dito na hanggang ngayon ay hindi matahimik. So kung makikita nyo yung taas na yun, ayun o, tignan nyo mga kalahi, yun o, parang may babaeng nakakulay puti na nakapuyod ang buhok na naghihintay. Sino kaya yun? Grabe, ano kaya ang kwento ng lugar na ito? So tara, samahan nyo kami. Tignan nyo. So malakas yung hangin ngayon. Hindi ko alam kung paano kami makakapagpalipad ng drone. So kasama pala natin ang Team Mindoreñong Mangyan sa pag-explore ng abandonadong resort na ito. At ang tanong natin dito, bakit nga ba ito na abandonado? Makikita nyo, ang bawat bato na natatanaw natin ay tila merong mga strukturang itinayo. Ngunit yun ang hindi natin alam kung para saan ito. Yeah, kapag umulan dito ay di ano yan. Ito lang yung available na cottage. Isipin mo no, parang nasa ghost town ka. Grabe.
May mga pumupunta rin dito, ya. Oo. Mga lokal ganun. Ganda. Oh. Marami. Basta taga-raw. Tingnan natin to. So dito pa lang, kung personal kang pupunta dito, pwede kang maglagay ng tent, guys. Pwede kang maglagay ng tent. Yan dito. Napakaganda. Yan. So kung makikita nyo yung paligid natin, kakaiba talaga. At talagang masasabi mong hindi basta-basta. So ayun na si Tony. So sabi nila, ang kwento-kwento dito daw yung babaeng palaging nakatanaw. So may dalawang cottage dito. Viva. Kaya, set na tayo sa. Ito natin. Doon ba yun ngayon sinasabi mong may general, may sulat ng general? Ando. Sa unahan pa. Si Timons. Andun yun. Balik natin na. Parang na-drive ka inside ka. Parang talagang nakarating dito. Parang patunayan pa. So tignan nyo mga kalahi yung pupuntahan nating bahay na ito. Talagang grabe. So kung makikita nyo yan mga kalahi, kakaiba talaga ang itsura at ang aura ng bato na yan. Naranasan nyo na rin yan na magpunta dito ng gabi? Dito man ako tutulog minsan. Dito? O pag may guest na gusto mag-overnight, hindi ko pwedeng hindi ko pwedeng bantayan kasi hirap dito kay walang malayo pa rin. Kaya nga, so dito ka rin pala. Wala kayong mga kwento dito na nabalitaan na kababalaghan. Isa yun sa mga tayo na ang ibang bantay dito hindi tumataga. Dahil doon. Dahil doon parang may napapansin sila. Pero awan na yun sa akin man, wala din. Ano yan? Ano yan? Bayawak? Ay oo, may guhit eh. Ay ito oh. May bayawak pala dito. Maganda pala manilo dito. Baka may mga malalaking ahas dito. Pupuntahan natin ngayon. Nakaka-challenge lang dahil kung makikita nyo. Grabe. Eto na. So mamaya aalamin natin ang totoong kwento ng lugar na ito at may kwento-kwento nga dito na sinasabi nila kuya na hindi sila basta-basta nagtatagal dito kahit mismong sila yung nagbabantay dito dahil nga meron daw sila ditong mga kakaibang hindi maipaliwanag na mga kwento. May mga sinaunang bote, hindi natin alam kung anong mga bote yan. Grabe, ano to? Ano yan? Bakit may ganyan dito? Ano yan? Parang bagong gawa lang to oh. Parang may sinabunan, no? Ano ito? Bagong gawa lang to? Matagal na panahon na rin. Pero bakit parang bagong gawa? Napakaganda, solido. Oh my God! Kapag nandito ka, hindi mo na kailangan ng aircon. Ayan. Tingnan mo. Hindi mo na kailangan ng aircon kapag nandito ka. Dahil napakalamig na. Grabe. So, ang tindi ng pagkagawa na to. Pero hindi tayo pwedeng magpahuli dahil baka maligaw tayo. So, kita nyo. Hindi na natin sila natanaw kaagad. Sobrang bilis ng pangyayari. So, saan sila dumaan? Tabi-tabi lang po, may mga tanim dito na mga halaman. So hindi ko alam kung anong tawag sa mga halaman na ito. At kapansin-pansin itong isla na ito ay talaga naman. Wow, ang ganda. Parang may sumampas na ibon dito.
Pansinin mo ito, parang may humampas na ibon. Ayun oh, ano yun, naligaw? Baka naligaw. Ayun oh, parang humampas na ibon at dito lang siya namatay. Pwede pa siyang ipa-renovate, no? Pwede pa. Renovate natin. Tapos mayroon di ba sa taas yan? Ang galing! Pwede nga akitin itong taas na to. Pwede nga akitin itong taas na to. Huwag mo lang masyadong kapakan. At medyo may karupukan. Gilid-gilid lang. Napakarupok. Oh my god. Okay guys. Pwede kaya ito? Akitin? Tahan ka. Walang sasalok sa'yo dito. Napakarupok. Parang yung ex mo. Grabe. Parang rupok na rin pala to. Maganda rin siguro itong pagkakaraw na nagtagal din dito. Talagang kasi 2,000 sila. Nakahanan nila yung puto niya. May mga buto ng tao ya. Dati may nasa nila. Guys. Dati nung panahong nag-ooperate pa ang lugar na ito, nandito ka. Ibig sabihin nung nag-ooperate talaga ng paganda ito dati, nandito na kayo, katulong kayo dito na. Eh di maganda pala ito dati. Dati. Ganda. 6 na taon. Pinasok talaga nila yung kuweba dyan. Pasok yan. Pinasok nila yan. Yun ba yung kuweba na kung saan may pumasok na tao na nabaliw? Yung area na yun? Iba pa yun. Dito yung pinasok ng tayo Uje. Yan po yung may puto. Yung taga UP may puto. Ngayon yung minabuang doon, may dulo ng buwangin. Doon, yun ang pinakamalaking guiba na medyo madilim siya. Hindi siya kuha. Parang kung titingnan to, parang tagos yan doon sa ano eh. Tagos yan doon sa kabilang area namin, doon kabila na kasi amin doon yung banda. Kasi kung mapansin mo, paghapon, yung panike, marami naglabas doon, madalang dito. Kung minsan, madalang doon, dito ang marami. Ibig sabihin, Lusutan siya. lusutan ito. Oo, pwede. So mga kalahi, naniniwala ba kayo sa mga multo? Sa mga kwento-kwento ng mga taong oh my god, teka wait lang. Ano to? Ano ito? So ibig sabihin may daanan papunta dito. Naiwan tayo. So delikado pala, maligaw sa lugar na ito dahil yung huling naligaw daw dito, lalo sa kuweba, ay nabaliw. So, nasaan na yung attached case ng malaking pera? Andyan? Diyan lang ba? Saan na? Papasok pa ba tayo doon? Daming mga tinik oh. Dito ba yung daan? Oh my god. Mga kalahi, tignan nyo, may mga hagdan na nakalagay dito. So papasukin natin yung area dito na kung saan dito daw nabaliw ang isang lalaki. So sa area na ito, dito daw nabaliw. Ano? Dito? Ha? May puso oh. Buti pa yung bata may puso. Ikaw wala. Dito daw. So ibig sabihin muntikan lang ako na naligaw. Akala ko dun sa kabila. So ngayon mga kalahi, dako naman tayo. Dako naman tayo sa isang area dito na kung saan dito yung lalaking nabaliw. Dahil nga sa paniniwalang mayroon daw ditong mga kakaibang ritual na sinasagawa. Kaya ayon sa kwento ng ating tour guide, nabaliw ang lalaki na yun. Ikaw,
Kanino ka nabaliw? Just comment down below.